Alamin na natin ang latest sa Bagyong Opong mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tita Lori de la Cruz. Tita Lori, magandang morning. Good morning din sa inyo, sir, at sa lahat pa po ng ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan nga po si Bagyong Opong, huli po yung nakita sa layong 400 kilometers. Silangan ho yan ng Giwan, Eastern Samar. Partikular ho nga pala sa layong 440 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin, umaabot po sa 110 kilometers per hour in the center at kasanas na umaabot sa 135 kilometers per hour. At kasalukuyan, nakataas na po ang signal number 2 sa Catanduanes, southern portion ng Albay at Sorsogon. Signal number 2 din sa Northern Samar, northern and central portions ng Eastern Samar, northern and central portions ng Samar. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Albay, Masbate kasama ng Ticao at Burias Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, maging dito po sa Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro, at Romblon, Oriental, Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, kasama ng Pulili Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, signal number 1 na rin po tayo. Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Central, and southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southern portion of Mountain Province, Benguet, southern portion of Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din ho sa titirang bahagi pa ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern portion of Cebu, including po Camotes and Bantayan Islands, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions of Antique at maging sa Siargao Islands, Bukas Grande Island at Dinagat Island. So, sa mga nabanggit nating lugar, patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil yun nga po, sa ngayon, ibig sabihin, meron pa tayong enough lead time para po sa paghahanda dito sa paparating na si Bagyong Opong. So, as much as possible, hanggat kaya po ay mag-prepare na po tayo. Hindi po pwedeng maging kampante at kailangan po talaga ng iba yung pag-iingat. So, yan muna ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Tita Lori, so ang direktang tatamaan ay Bicol Region. Na-i-forecast na ba ng Pag-asa kung saan specific ang posibleng landing ng bagyo? Wala pa po, hindi pa po natin matutukoy ang specific, but ngayon po, based on the latest analysis, leaning towards Bicol Region po siya. Opo, at sa atin kanina, meron kaming binasang balita na dito sa Metro Manila, posibleng magtataas ng signal number 3 o signal number 4 ng bagyo? Yes po, based po sa track natin kung hindi po magbago yung magiging takbo nitong bagyo at with the intensity na meron ito ay posible ang signal 3 hanggang sa 4. Maximum na po or parang kumbaga worst case scenario na po yung 4. So para sa mga kababayan nating nasa Bicol Region, kailan mga anong oras nila asahan yung talagang tindi ng epekto ng Bagyong Opong? Mamayang gabi mag-i-start na po yung mga pag-ulan pero bukas po talaga yung crucial at critical, especially yun po yung palandfall. At kailan ang posibleng exit pa ng bagyo? By Saturday pa po ito. So talaga palang magiging mas masama ang lagay panahon natin sa bukas at sa Friday, no? Pero dito ho sa atin sa Metro Manila, ang mas aasahan po natin ay mas maraming dalawang ulan ng bagyo? Actually, pareho naman po. Yung ulan, mga kumbaga heavy rains pa rin naman. And then yung winds, very pa rin po, critical at crucial pa rin na paghandaan yung winds. Pero hindi ito aabot dun sa super typhoon category, Tita Lori? Sa ngayon, hindi pa naman po nakikita.